Dinepensahan ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Gutesa at tinawag pang most credible witness sa flood control scandal sa kabila ng kanyang umano'y falsified affidavit. Ganyan din ang posisyon ni dating Congressman Mike Defensor na tumulong sa pagbuo ng salaysay ni Gutesa. Pero nasaan na nga ba ngayon ang testigo? Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagbabanggaan ng mga pahayag ni na dating Representative Mike Defensor at ng Philippine Marine Corps. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Defensor na kinupkup daw ng Marines si Orly Gutesa, ang surprise witness ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang flood control investigation. Sinigundahan din ni Senator Rodante Marcoleta ang nasabing lokasyon niya sa isa namang panayam sa The Spokes ng BNC. Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Si Defensor ang nag-introduce kay Gutesa sa senador dahil gusto raw nitong magsiwalat ng mahalagang detalye sa Blue Ribbon. Si Gutesa ang retiradong marino na nagsalaysay sa di umano'y personal cash deliveries niya sa bahay ni Nazal Dico at dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng kanilang kickbacks sa mga proyekto. Sabi ni Defensor, maging ang pamilya ni Gutesa under protection ng Marines, pero malayo ito sa kanya. Pero pinasinungalingan ito ng Philippine Navy. Dahil taong 2020 pa na mag-retire si Gutesa, wala na raw siya sa Administrative Authority ng Navy. Hindi raw siya under protection ng Marines at hindi sila involved sa anumang personal affairs nito. Mainit ngayon ang naging issue sa notarization ng salaysay ni Gutesa, lalo na't pinakakasuhan siya ng korte sa DOJ dahil peke raw ang naging pirma ng abogadong si Attorney Petchy Rose Espera sa kanyang sworn statement. Sabi pa ng korte, ang sino mang gumamit o nag-alter ng salaysay niya, liable din sa falsification. Nang tanungin kung handa ba siyang maimbestigahan, bukas dito si Defensor dahil bahagi siya ng bumuo ng salaysay. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Yes. Sergeant Gutesa? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Okay, una kay Judge Season. I respect the ruling of the court. Si Marcoleta naman na mismong nagpresenta kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon, sinabing it's like making a mountain out of a molehill. Malabo raw na nag-effort si Gutesa gawin o pekein ang nasabing notaryo dahil mismong mga abogado alam ang complications nito. Nagtataka rin si Marcoleta kung bakit hindi man lang iniimbitahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang ilang resource persons na posible ring makapagbahagi ng detalye sa cash deliveries at iba pang mga kongresistang una ng pinangalanan ng mga diskaya pagdating sa kickbacks. Ang nakita ko po ay si Gutesa ay isang napakabuti at napakamalakas na ebidensya na nag-connect from Saldico to Martin Romualdez. May natanggap din daw siyang impormasyon na pati ang CCTV footage ng pagstay ni Gutesa sa opisina ni Marcoleta bago ang Blue Ribbon hearing ay hiningi ng kampo ni Lacson. Hindi naman nanatiling tikom si Lacson. Anya, how much more fakery can we take? Never daw napunta sa kustodiya ng Marines si Gutesa ayon din sa kanyang verification. Pagdating sa CCTV footage, nanatili raw sa opisina ni Marcoleta si Gutesa ng higit kumulang 30 minuto bago bumaba sa session hall para sa pagdinig. Bagamat kinikilala ng ilang legal luminaries na posibleng ma-cure ng panunumpa ni Gutesa sa hearing ang naging peking notarization nito sa affidavit. Sabi ni Lacson, posible pa ring ma-question ang kanyang kredibilidad. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.